Senate President Cheese Escudero held a press conference earlier regarding the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. And for details, we have Mobile Journal Merrimon Reyes o Merrimon. Okay, nangangamoy hindi na naman ba nangangamoy mauurong na naman ba itong mangyayaring procedure na ito o aantay na hanggang sa 20th Congress na lamang? Nako, Lord and Denise, nakadepende talaga ito sa plenaryo. Sabi nga ni Senate President Cheese Escudero, kung ano nga daw yung pinaka-desisyon ng plenaryo, yun ang pinaka-masusunod. Pero today, imbes kasi na, since ngayon nagbalik ulit ang session ng Senado, imbes na formal ng pag-uusapan yung articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte, uunahin daw muna kasi ngayong linggo yung pagpapasa-pasa ng nasa 10 priority bills nila. Ito kasi yung mga bills na napag-usapan noong nagkaroon ng LEDAC meeting last week. Ito yung Legislative Executive Advisory Council. Pero nilinaw ito ni Senate President Escudero na hindi daw si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos niya. Nung natanong natin, sariling desisyon ba yun ni Senate President Escudero, yung pagpapaliban supposedly today June 2 tsaka bukas June 3, yung unang mga hakbangin talaga para maproseso na o mausad na itong impeachment procedure kay VP Sara, dapat ngayon talaga. Pero nasabi niya after consulting daw with some members daw of the Senate, doon daw naisipan na ipagpaliban muna. So from today, on June 11 na ipepresenta itong articles of impeachment laban kay VP Sara. Doon na rin mismo maaaring mag-convene yung impeachment court. Unless daw magkakaroon ng desisyon ng majority na hindi rin daw yun gawin sa araw na iyon. Manunumpa din on that same day ang mga senator judges if ever na matutuloy talaga. Isa sa ang mga tuntunin sa impeachment at yung pag-i-issue ng summon sa vice-presidente ay isasagawa na rin. Pero as far as we are concerned as of this moment, hanggang doon na lang mukha nga ang magiging pakay o papel ng 19th Congress. Kasi ang nasabi ni Senate President Escudero, yung pag-issue raw ng summon, whether June 3 daw gagawin or June 11, yung pareho lang daw yung effect nito. Kasi yung paghihintay daw nila o yung panahon ng pagbigay nito sa nasasakdal, which is VP Sara Duterte, yung kasagutan niya, yung pagpapadala nito 10 days after receiving yung summons, babagsak pa rin daw ito sa mga petsa kung saan wala ng session ang Senado o kaya naman tapos na, sarado na ang 19th Congress. Kaya ang mangyayari, sa July 28, araw ng State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos, so that's July 28, doon na mismo ulit magbabalik ang pinaka-Senado. And then on July 28 din, doon na rin magbubukas yung 20th Congress. And then on July 29, the next day, doon na raw pwedeng mapag-usapan yung schedule na gagawin ng 20th Congress pagdating na sa mga bagay na kailangan nilang asikasuhin. Matik at malamang sa alamang kasama na nga raw dito itong impeachment trial laban kay VP Sara. Hindi raw kasi maaaring itali ng kasulukuyang Congress or the 19th Congress yung susunod na Kongreso kasi maaari raw maging iba yung pananaw nito kung okay ba sa kanila yung ginawa ng 19th Congress o mayroon daw silang gustong baguhin dito. So the decision would still be relied na lang doon or dependent ito sa magiging susunod na Kongreso. Pero since yung iba naman daw mga miyembro ng Kongreso ngayon tulad ng mga senators natin, kalahati dito, aabot pa naman sa mga susunod na taon, posible pa naman daw, hindi pa raw nakikita ni Senate President Escudero na magiging malabo yung pagtalakay dito mismo sa impeachment trial. So far, ang nasabi rin dito, kumbaga nagbigay din ng paalala si Escudero sa lalo-lalo na sa mga tatayong senator judges na dapat daw ay manatiling impartial, lalo pat hindi pa naman daw nangyayari ito mismo nga impeachment proceeding hanggang doon mismo sa trial kay VP Sara. Balik sa inyo. Okay, kunyari lang Kunyari, nag-decide sila na mag-convene sa June 11 na sa impeachment court at nanumpa sila. Kunyari, pag pumasok yung 20th court, may isang bagong set na naman ng mga senator judges sa manunumpa. Parang ganun ba yun? Manunumpa daw ulit lahat ng senator judges plus yung mga bagong papasok ng senador. Okay. Kung sayang, sana natanong mo kung naabutan nyo sa kaso sa ibang channel. Interview kay Coco Pimentel, sinabi niya kung paano niyo gagawin. Yung first hour ay ganito. Sa isang oras, matatalakay niyo lahat yan. Ano ba yung 10 priority bills daw? Pwede ba bang pasadahan lang yung mga kung yung paksain ba, kumbaga? Marami-rami ito. Kasama na sa mga priority bills na supposedly ay maipasasapasa na nila kasi ngayong hapon din ay magkakaroon na rin ng plenary ulit ang Senado kaya malamang sa alamang ay matatalakay nila ang mga ito. Ito yung amendments to the Foreign Investors Long-Term Lease Act, E-Governance Act
open access in data transmission o yung Konektadong Pinoy, rationalization of the mining fiscal regime, amendments to the Universal Healthcare Act, Virology Institute of the Philippines Government Optimization Act, amendments to the Right of Way Act. Ang nasabi sa atin dito, pagdating daw dito sa Right of Way Act, mukha raw may sasapasan na nila o mas mabilis daw yung magiging pag-uusap nila dito on second to third reading. Pati raw yung pagsiset ng term of office of barangay and SK officials, judicial fiscal autonomy, denatured alcohol tax, and Anti-Pogo Act. Ito yung pinakasasalain na nila kung alin pa nga ba dito yung maaari nilang maisapasan hanggang ng maging batas until next week before mag-adjourn ang Senado. Palagi ko nakasalalay kasi sayang natin sa denatured alcohol tax. Okay, Merrimon Reyes. Maraming salamat, Merrimon. Okay, yan po ang ating mobile journal ng Merrimon Reyes.